Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Magandang tanghali, welcome to Tambayan. Kasama ko sa himpilan, Dion Malano, aka Beyonce. Magandang tanghali po sa inyo ngayon. Samahan niya ako until dumating si Attorney Awesome, Ahmed Paglinawan. Naligo pa kaya medyo malilate yun. Naku, hanggang matapos na to. Hanggang matapos na to kung naliligo pa yun. But we have a good show for you today. In the meantime, happy birthday to Patrol number 3, Bert Moso. Batiin nyo naman po sa ating comment section. We're on Facebook Live and YouTube live streaming, DWIZ 882. Don't forget to like and share. Babatiin din namin kayo mamaya yung mga nakatambay sa aming YouTube at saka Facebook. In the meantime, do you know what date it is today, Dion? Oh, maligayang puso, araw ng mga puso. Kahapon. Para sa mga kabit. Ay, grabe ka. Hindi ko naisip yun. Okay. Sweldo day. Sweldo, pwede rin. Tapos ka na, nagsweldo ka na yan. Sweldo day. But it's February 15. Ngayon po ang anibersaryo or tinalaga. O kinikilala natin na anibersaryo ng yung first publication, grabe na, nawalan ako ng words. First publication ng La Solidaridad Day in History. Okay. Yeah. At dito sa unang publication nila, mayroong sinulat ang ating, tinaguriang pambansang bayani, si Jose Rizal, The Indolence of the Filipino. Naalala mo yan? Pinag-aralan niyo ba yan sa high school? Hindi Nyak? Rizal? May Rizal course ba kayo sa college? Wala ako. Ah? Nag-theology, parang sa theology. Sa theology nga pala si Dion. Nakala niya, Wala akong salbahe, pero babait-bait yan nung college. Theology talaga, Dion. Wala akong sa theology. Lalo-lalo na yung pag nag-uusap kayo ni Attorney Nick. Oo, napapas Hindi ko talaga maiisip na theology major ka. Sorry naman. Pero isang matagal lang nakaraan yung bagay na yun. Talaga? Medyo magandang ginabalik ka. Si Jose Rizal po ay sumulot tungkol doon sa supposedly yung kinikilalang indolence of the Filipino. Medyo maganda yung essay niya kasi nung panahon na yon, panahon ng Kastila, madalas makakarinig tayo sa mga Kastila na tamad daw ang Pinoy. So, ikaw naniniwala ka doon? Para sa akin, in a way, halo-halo kasi. Depende. Ang sinasabi ni Rizal, yung impression ng pagkatamad ng Pilipino ay hango kasi dun sa ilang mga factors. Halimbawa, isa, sabi ng mga Kastila, sandali lang pumasok yung ang tagal-tagal ng siesta ng Pinoy. Kasi ang tinitignan nila yung mga farmers, yung mga magsasaka. Yung mga magsasaka kasi gigising ng ubod ng aga, 4:00, wala pang araw, magtatrabaho hanggang uminit na yung araw, which is usually about 10 or 11 o'clock. After that, manananghalian, matutulog, magsisiesta muna. Hanggang lumamig-lamig o 1 or 2 o'clock, and then babalik na yun sa bukid. Siyempre, hindi kasi productive na magpapakasunog ka sa ilalim ng araw. Sa madaling sabi, yung practice ng mga magsasaka na may siesta sa gitna ng kanilang working day ay yung adaptation ito. Hindi ito katamaran. Kasi, di ba? Sa ngayon, in modern times, alam natin na yung hours of 10 o'clock to about 3 o'clock, yan yung kasagsagan ng init ng araw at kung nasa labas ka, masunog ang balat mo at regularly ka nagaganito, anong nangyayari? Skin cancer. Skin cancer. Diba? Ay ka magka-cancer. So, yung destruction by UV rays. Pero, ang ating mga ninuno, alam nila yan. Well, not that it would cause that kind of UV damage, pero alam nila na hindi siya productive kung magtatrabaho sila ng ganong araw, ng ganong
oras ng on the daytime, di ba? Ano pa, sabi ni Rizal, yung establishment ng galleon trade, kasi dati, bago dumating yung mga Kastila, traders tayo eh. So, kaya yung mga, especially yung mga Tagalog, kasi nasa ilog kami, papasok yung mga boats, smaller boats, magdadak yung mga maliliit na boats o yung mga trading boats either sa Manila Bay o sa Manila Bay. Tapos, Manila Bay. gagamitin yung mga rivers para to go further inland. So yung mga traders nasa tabi ng ilog sa mga waterways kasi yun ang pinakamadaling transportation, lalo na pag galing doon sa ibang bansa. So, traders tayo, marami yan. Tapos, nung panahon ng Kastila, in-establish nila yung galleon trade. Usually, pag nagdagdag ka ng means of trade, dagdag yon. Pero ang nangyari dahil sa galleon trade, para siyang na-monopolize. Nagkaroon ng parang monopoly. Imagine mo, lalabas na ba sa likod ng bahay yan eh. Yung daungan yung sa ilog eh. Diba? Likod ng bahay. Likod ng bahay, baha-baha dyan. Lalo na dyan sa Manila, makikita mo yung mga ganyang bahay na may mga steps papuntang Ilog Pasig, halimbawa. Diba? Yung mga katabi ng ilog o kaya katabi ng mga estero. Ang mga estero were natural waterways yan na ginamit na rin lang natin nung panahon na ng Kastila bilang additional trading routes. So yung mga vendors natin, may kalye din, nasa kalye din sila, pero nandun din sila sa mga waterways. Pero yung mga major trading centers, nawala dahil naging parang monopoly yung galleon trade. Yung Pilipinas, nagka-trade with Mexico. So parang hindi na in-encourage yung pagtitrade with, let's say, China. In fact, ang tindi ng xenophobia ng mga Kastila sa mga Inchik, di ba? Oo. Dahil takot sila sa mga pirata ng Inchik, ng Chinese. So, isa yon. Nung hindi na na-encourage yung pagtitrade natin, anong gagawin nilang trabaho? Naghanap na lang ng ibang trabaho at kadalasan, mahihirapan sila kasi nga may monopolyo dun sa trade or virtual monopoly. Okay. Yung nagkaroon din tayo ng tinatawag na polos y servicios. Ang servicios was translated as forced labor. Ito ay isang means ng pagbabayad ng buwis. Diba? So, pero dahil maraming oras na nakukuha sa kanila dun sa pagbabayad nila ng buwis, sila naman yung, of course, maraming nagawa, diba? Yung mga kalye, yung mga bridges na nakita mo sa Bohol, yung mga bridges na sinave natin. Yes. Yung mga simbahan, dahil hindi naman separate ang church and state, mga gusali. Nagpatambak, pinatabunan yung lumang bridges. Ay, noon yun, nung ginawa yung circumferential road. So, yung mga public works nagawa, pero yung mga private endeavors, hindi masyado kasi nga, nagbabayad sila through polos y servicios. Hindi rin pinrotektahan ng Spain ang Pilipinas dahil sa foreign invaders. Naalala mo, pagka pumupunta ka dun sa mga seaside na towns, lalo na paakyat ng Ilocos, papuntang Ilocos. May mga sila, watchtower, yes. Yun yung bateriya ang tawag. Yung mga yan, kasi they would watch out for pirates. Mga pirata. Pero, dahil ang konti lang naman talaga ng mga ng Guardia Civil dito ng Spain, o konti lang talaga sila, ilan lang sila, hindi mo mapoprotektahan yung buong archipelago. Kahit yung mga lahat ng mga seaside towns, hindi mo mapoprotektahan from pirates na, di ba ang kwento ni Sir Ricky Jose, yung ibang mga pirata na yon ay galing sa Mindanao at kumukuha ng mga slaves, kidnapping kayo, gagawin kayong slaves. At yung iba, during a certain period, meron pang human sacrifice. Di ba? Akalain mo. Sumusugod ang mga pirata. So, yun. Hindi naman pinoprotektahan daw ng Spanish authorities ang mga Pilipino dun sa mga piratical raids. So, every time mag-umpisa sila ng something, dun sa mga ngalakal sila sa kanilang bayan, dadating naman yung mga pirata, rape, pillage, and plunder yan Yun yung mga standards ng mga pirata. Magkikidnap, gagahasain yung mga tao, susunugin yung lugar nila. Start over sila ng start over. So,
at some point, nakakawalang gana rin maging mga lakal. And kumbaga, subsistence na lang yung ganansya nila. Yung ability nila o kaya yung kagustuhan nilang magtrabaho, nami-minimize ng nami-minimize. Finally, para sa akin yung mga pirata ka, ba't di yung mga Espanyol yung mga tinerorize nila? Mga kapwa Pinoy din yung tinerorize nila? Kasi wala pang konsepto masyado ng bayan nun, diba? Hindi naman din, hindi, although Las Islas Filipinas, diba? Hindi tayo, let's say, a republic, hindi tayo cohesive, hindi pa kinikilala yung pagkaisang bayan natin, at least in certain areas, diba? Hindi pa tayo kinonsider na gano'n. Tapos finally? Hindi, actually, meron pa pa. Mahaba-haba kasi yung sinulat ni Rizal. Edukasyon. Diba? Sinasabi nila, ini-educate tayo. Pero ano yung edukasyon ng panahon na yun? Puro ang turo ay... parang bababang ulit ba tayo? Nakalugbat tayo yun Kunting lang. Natututo naman magbasa. Diba? Pero full repetition. At saka ano yung primary na inaaral natin noon? Mga dasal. So, yun talaga yung So, it was really primarily catechism, kaya tayo na-educate. Pero yung mga math, mga sciences... Please correct me if I'm wrong. Limitado ba yung tinuturo nila sa atin noon? Oo. Ayun, okay. Oo. At saka, maswerte kung merong magtuturo. Yung iba, yung mga praile talaga nagturo. So, ang primary purpose nila is catechism yung tinuturo. Tinuturoan ka lang magbasa at saka magsulat pursuant to that, pero minimum yon. Diba? Hindi naman rin naturuan ng agrikultura o industriya. Tradisyon yung alam natin tungkol sa agrikultura. Sabi din ni Rizal na hindi magandang example din kasi yung mga Kastila Kasi, di ba sila yung colonizers? Sila ngayon yung tinitingalaan, di ba? Tapos, dahil mura ang if magbabayad, di ba? Maraming julalay. Ultimo, pagpapaypay, pagbibihis, gano'n naman kasi ang aristocracy sa Europa, di ba? Lahat ginagawa para sa'yo, pati pagbihis. Kaya yung damit, hindi ka makakapagbihis mag-isa. Sa yung mga arcade walk po, hindi ko kwento mo sa akin, inilagay nila ako sa ayaw nila maglakad sa init. Yung arcade, royal decree yun, required ng mga Kastila. Magandang tanghali. We're talking about La Indolencia de los Filipinos. Nakarating ako ng maaga, kaso lang din sa baba, sa parking, mga motor yung nakapark. Yung mga delivery. Daming nagdi-deliver. Naligo ka today? Bakit ko gagawin yun? Diba? Bakit ko naman gagawin yan? In the interests lang naman of public service, pero okay lang. Kasi hindi ako naligo ka raw Hindi na. Finally, more or less, finally. Gambling. Gambling. Nga pala. Diba? Yung gambling nun, deregulated. Tapos, mas malala pagka feast days. Ang dami-dami nating feast days. Diba? Pagkapatron ng town. Panahon ng mga Espanyol, sila ang nagdala ng mga pista. Daming feast day ni ganito, ni ganire. So, pagka yung may mga ang favorite natin, yung mga cockfights. So, ako rin gusto, sabong ba? Matino yun. Yung sa'yo, pagkain ng lechon manok. Duck eating, fried, ano ba yung lechon? Roasted pig. Okay. Tinola was a result of cockfighting. Diba? Kaya tayo may dish na tinola. Kasi pag natalo, ito tinola yan. Hindi, kaya nga ang tinola, yung pagkaluto niya, kukuluan mo. Kasi naman, otherwise, matigas siya. Kaya naman ang prime parts ng manok nung araw ay yung mga innards, yung mga atay, balon-balunan, puso. Kasi yun yung tender kainin. At yun ay pinapakain sa pare. Yun. Talaga? Yung opening scene ng Noli Me Tangere, naaalala mo? Na kumakain si Padre Damaso, si Padre Salvi. Kumakain, tapos nagre-reklamo siya. Bakit daw binigay sa kanya parang pakpak yata ng tinola. Nagre-reklamo siya na siya yung pare, dapat ang pinakain sa kanya. Yung prime parts. Yung prime, hindi yung mga parang tira-tira lang daw yun. Arte hakain, healthy pakpak pinapakain lang siya, take note, guest siya sa bahay. I think yung bahay ni na Kapitan Tiago. Late na The nerve. So yun, that's the
yun ang explanation ni Rizal. Indolence. Para Los Indolencias de Katamaran. Filipinas. Correct. Yan. Pero it's not really laziness. It is the lack of motivation. Yun ang sinasabi ni Rizal. Yes, yes. But most of it really is just, I think it's a commentary on ignorance of the Spaniards. That they did not know the people that they enslaved, that they conquered. Correct. Na akala nyo, tamad yung mga Pilipino because they do not follow the schedule of your own days. Ang mga Pilipino may sariling oras, may sariling oras sa isang araw na hindi sumusunod, hindi tumutugma sa mga oras ng western ng mga kanluraning bansa. Kaya, ang ibig sabihin yan, bawat kultura ay merong sari-sariling katangian. May mga sari-sariling kultura. At pagka ikaw ay bisita dyan o mga agaw dyan, wala kang karapatan na husgahan yung mga tao na yan bago mo sila kilalanin. Okay. Sige. Yan yung ibig sabihin niya. Yun yung kasi yung adaptation natin, yung pagka-adapt Exactly. natin. Bakit ka magkatrabaho ng tanghali? Tanghaling tapat, di ba? Di namatay ka lang sa init ng But if dehydration. you go to Spain, ganun din yung schedule nila. Kaya late na late din sila Tumato ko makaarte, But it's akala not very mo. hot in Spain, except as hot the in Spain. southern part of that, which is very near Africa. Pero So, the rest of that is it's cold in Spain, so they have no reason why they cannot go out at 12. Napakasama ng ugali so actually, ang sinasabi ni Rizal dito, hindi tamad ang Pinoy. We're actually very masipag. Just don't know us. Kailangan i-recognize ninyo yung circumstances, yung lack of motivation nung panahon ngayon. Ngayon, in many instances, na-carry over yan. Halimbawa, di ba, marami sa ilang mga elite natin, hindi na talaga natuto how to make do for themselves. Yan siguro ay not because of because it's cultural or it's it is practice. Kasi sa kanila, meron nagtatrabaho para sa kanila, makakatulong, they can pay. They can pay drivers and so they don't have to wake up early and work stuff on a daily basis, which is not exactly what was going on at the time of the Spaniards, because wala namang mga katulong yung mga maliliit na pamilya noong araw. Kung meron man mga kamag-anak nila yan, and all of them would be starting to work at very early in the morning, at dawn. Correct. Diba? So yun, yung mga so, ang sinasabi rin natin, what is the lesson that we carry over nowadays? A lot of what is perceived, let's say, alleged corruption natin, alleged katamaran natin, chismosa natin. Tamad. Yun, actually, it can be explained. Hindi siya necessarily negative traits, pero pag nilagay mo siya in a Western context, nagmumukha siya talaga ang sasama natin, ang tatamad natin, ang kokorrupt natin, but they can all be explained. Halimbawa, Ang tawag dyan, that is the incommensurability of paradigms. Ang paradigm, halimbawa, sabihin natin na bawat kultura ay isang paradigm. Bawat kultura, hindi yan sila commensurate or commensurable with other cultures. Strictly speaking, from the inside looking out. So, kung ikaw yung nasa loob ng isang kultura, you look at another culture, natural, malala, masama yung kulturang yan. Because you are not from inside it. Okay. And that's what we were leading up to. Kasi, yung tinatawag natin cultural relativism. Diba? Ang ibig sabihin yan, ang standards ng ibang kultura, hindi mo maia-apply sa standards pagka to everybody. Okay? Ang pinaka nakikita natin, tumataginting in these modern times ay itong konsepto ng human rights. Okay? Ang human rights na konsepto na yan, bunga yan nung pagka-develop na at yumaman na yung mga western countries, kinikilala na nila yung mga labor rights, yung mga social contract theorist ang nakaisip na social contract theory. Halimbawa, nung nag-start yung industrial age, diba, in the early 1800s, nung nag-start na mag-mechanize, at saka yung gumagamit na sila ng labor. Yes, organized na, parang tipo professional labor. Before na organized, nagkaroon ng organized labor kasi nagka-industriya. From among the laborers, yes, organization. But before that, walang weekends. Wala. Tapos, pagka sinabi ng boss mo, 12, pasok ka. 14, 18 hours ka magtatrabaho, 18 hours kayo magtatrabaho.
So, yeah, tapos yung mga wages, yung mga binabayad doon, walang regulation, walang standards, walang kahit ano. Pero, nung natuto mo yung labor na mag-organize doon sa mga ano nila, sa mga bayan nila, then nagkaroon ng pagkakakilala ngayon ng karapatan ng isang trabahante, ng mga nagtatrabaho. Una lang So, naman, nabunga, nag-start bumunga na yung Mga mga yun. konsepto ng individual na karapatan. Ay, of course, meron ng konsepto nun kasi may mga things na Life. alam natin. For instance, yung bawal pumatay, bawal manggahasa, Pero bawal magnakaw. Walang recognized right no ng the right to eat. For example, wala kang karapatang kumain eh. You can demand it from... Pero it is subsumed under the right to life na may karapatan ka na i-preserve yung buhay mo. Kasama dyan pagkain, pag-inom, pagtulog, yan, ganyan. Correct. So, at kasi tumataginting na naman yung balita about the United Nations Human Rights Council, di ba? Meron tayong statement, si Boss Teddy Boy, nagbigay ng statement sa UNHRC at sinasabi niya na tungkol dun sa issue ng Myanmar. Ang Human Rights Council ng UN gusto nila na makialam na dun sa pangyayari sa Myanmar. Ang Pilipinas, Russia, China, Bolivia at Venezuela. Bakit? Sabi hindi. But, so, ang lumalabas sa media natin ay tumatanggi tayo doon sa sa resolution. Ang US ba? Anong sagot? Indifferent. Wala pa akong balita. Nasa Security Council yung mga yan. Oo, nandun sila sa Pero tayo, humindi. So ngayon, nag-uumpisa na yung ingay-ingay, lalo-lalo na sa Wokedom, also known as Twitter. The world of the idiots. Okay. Yan, yung mga ganyan. Sinasabi nila na, hindi man lang natin sinabayan o nakiramay o nakiano sa Myanmar. Wait, no, stop, hold your horses. Hindi totoo yan. Kasi dun sa statement ni Boss Teddy Boy, sa umpisa, talagang sinabi niya, we stand with Myanmar. Makinikilala natin yung yung administrasyon ni Aung San Suu Kyi. Kinikilala natin na bago nitong nagka-military takeover uli, na okay naman yung pagpapalakad at meron ng may strides na, may developments na umuusbong naman ang bayan ng Myanmar. At hinihikayat natin na bumalik dun sa dati. Yes. However, hindi natin kinikilala na dapat makialam ang isang third party tulad ng United Nations at makikialam sila dun sa isang bansa na established naman ng kanilang soberanya. Determination po ang tawag dyan. Malaki po ang problema o conflict between self-determination, yung kasarinlan ng mga tao sa isang bansa, sa isang estado, at ang pangingialam ng outside sovereignty or an organization, international organization. Bakit? Kasi karamihan nga sa mga nababasa namin noon sa international law is kahit na magpatayan na yan sila dyan, if it is for their own self-determination, kung saan sila pupunta sa country, hindi dapat natin papakialaman yan. Ang pwede lang pakialaman when they already start to violate human rights. Okay? But that is not intervention in the process of self-determination, but in the process of taking care of the people there while you struggle for your self-determination. So, hindi pa pakialaman ang political problem ng Myanmar. Ang papakialaman dyan, yung mga naaapi, non-combatants na nababaril, yung mga mahihirap na wala nang makain kasi ang gobyerno wala na services. Yun ang papakialaman, magbibigay ng aid, magbibigay ng security for those who are helpless, the children, food, and medicine. Yan ang pakikialam na sinasabi nyo. Bakit hindi tayo sasama dyan? Pero kung ang papakialam ay gigirahin, kagaya ng ginawa ng Amerika sa Syria, sa Iraq, sa kung saan-saan pa sa Middle East, wala naman din tayong kakayahan ng gawin yan. Pangalawa, it is wrong. It is against the principle of self-determination. Meron din, of course, na kiniklaim na self-determination yung mga Rohingya Muslims. Diba? Pero this right now, since kiniklaim nila they're in Myanmar, they're claiming a state in Myanmar, this is an issue that is internal to them. But so, ang sinasabi kasi, is kaya rin yan nag-stumble si Madam Aung Suu Kyi
is kasi pinakikialaman ng mga Western countries yung kanyang pagpapalakad ng bansa. Natural. Dahil hindi daw Liberalist niya yan eh. nire-rescue yung mga Rohingya Muslims. Itong si Aung San Suu Kyi ay pareho to ni Cory Aquino. Ito ang resulta ng neoliberalism ng Amerika at ng Western countries na nagsimula noong 1960s. Na maaalala nyo na meron biglang after the Vietnam War, may giyera dyan sa Cambodia, na walang nakakalam kung bakit. So it's just the CIA, the Americans practicing their stupidity there in fomenting war in small countries para mapasok nila yung interest nila. And that is what's going on again in Myanmar. Nangyayala mga Amerika dyan when it's really just a story. Pati yung pag-set up kay Aung San Suu Kyi. Kano yan eh. Yung bilang democracy icon, galing din sa West. Kano yan. Tuta ng kano yan si Aung San Suu Kyi. Hindi siya sumunod dun sa deklarasyon ng yung mga yung mga standards na sineset ng Western countries, ay sila din ang ang tuloy-tuloy bumabakbak sa kanya. Isn't that what happened to Ferdinand Marcos? Before Marcos defied the Americans, he was the most democratic person in Southeast Asia. He was the most improved country in the world. Muntik na si Cory na maganyan, di ba? Kasi ang tinutulak ni Cory yung extension ng US bases. For some reason, yung ating so-called democracy icon, hindi niya tayo nakumbinsi. Hindi niya nakumbinsi yung taong bayan, so no more US bases. Hindi niya nakumbinsi. Hindi rin niya nakumbinsi ang pinatubo, layas ang mga kano. Pero yun nga yung sinasabi ng mga kano, ay anong nangyari kay Cory, ba't di natin masyadong makontrol? Actually, hindi nila makontrol kasi yung perception na the Cory administration by that time naging corrupt na. At least yun yung perception natin, di ba? Which is not true. Totoo. Pero it's not the Cory administration. It was the people that were allowed to sit there. Correct. But it was not a policy of Cory also. Yun. So yung yung naging parang yung binibintang nila sa previous administration ay nangyayari dun sa administration niya. Huwag nilang sasabihin din na walang extrajudicial disappearances. Mas marami. Ni Corazon Aquino. Parang ni Cory mas marami. Hindi rin masasabing walang korupsyon. As a matter of fact, may korupsyon na wala pang nagawa. At least as far as the infrastructure was concerned. Pero ang sinasabi ng mga ano nangyari, sinet up ka namin. Bakit hindi mo magawa yung gusto namin? Tingnan nyo, sa buong mundo, kung ilan ang ininstall ng Amerika na gobyerno out of a revolution, out of almost a war, na gumana. Wala. Singapore was not America. It was Lee Kuan Yew himself. Americans were only there to supply the money because the Americans needed Singapore because it's an important port. It is an important dealing hub in Malaysia, Indonesia, and all the others in that area. So Singapore, it is wrong for any person to say, especially those people in correct movement, to say that it is because of the Americans system in Singapore that it is working. Of course not. Okay. So, more on this later. Ang oras natin, 12:30 ng tanghali. Tambayang sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayang sa DWIZ. Balikan Tambayan, kasama pa rin sa himpilan Attorney Osam Ahmed Paglinawan. Check out muna si Dion. Ako po si Trixie Cruz Angeles. We were talking about cultural relativism at saka ano yung ang ayaw niya, ang ayaw ni doon sa balita, ayaw ni Gatchalian na magkaroon ng Department of Overseas Filipino Workers. Sa pagkakaalala ko, ito yung naging senator dahil dumaan siya sa TESDA. At ang TESDA ay ang tinatangkilik niyan, ang sinusuportahan, tinutulungan niyan ay mga OFW. So, in other words, this guy is going against the will of this executive na tulungan ng OFW by putting up a Department of OFW when in fact, ito yung pinakinabangan niya ng gusto kaya sa senador ngayon. Ito ang taong walang utang na loob sa mga OFW. Hindi ko alam kung ano ang cons
pro as cons as opposed to pros sa pagpatatayo ng Department of OFW dahil hindi naman sinasabi ni itong taong to si Gatchalian. Ang sinasabi niya lang ay ini-encourage daw ng Pilipinas ang mga tao, ang mga Pilipino na magtrabaho na lang sa labas. What idiot. Ikaw nga yung nakinabang dyan sa pagtatrabaho niya. Ngayon, hindi natin i-encourage the reason why pinapatayo na magpapatayo ng ng Department of OFW para maasikaso yung milyong Pilipino na nasa labas na. Those are already outside. Kasi kung hindi mo gagawin yan, walang aasikaso sa kanila at mabagal ang reaction time ng ating pagtulong sa kanila kapag may problema kagaya ng pandemic. Tapos ngayon ikaw, by the mere expediency of saying that it is encouraging Filipinos to work abroad, that is really stupid when in fact dapat ikaw nga ang nahihiya sa sarili mo dahil naging senator ka dahil sa mga OFW na yan. Gatchalian, mayos ka. Hi kay Ma'am Annie. Babati lang muna ako Happy birthday ulit kay Patrol number 3, Bert Moso. At saka kay Ma'am Annie. Nandito siya sa Facebook natin. Sa lahat ng mga nakatambay both in Facebook and YouTube. Please don't forget to like and follow Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. And subscribe to our YouTube channel, Luminous TCA and AGP. Okay. In addition to that, pro dito sa, ewan ko pero ako I've studied the proposal at pro Department of OFW. So normally, ayoko ng bagong department. Ako rin. Because it's a new place for corruption. Pero, ito yung problema. Dun sa mga overlapping jurisdictions when it comes to OFWs. Ang dami. Tapos, walang you have OWA. You have POEA. You have Department of Labor. The DFA. Tapos, yung mga collateral na kailangan lang bayaran, SSS, PhilHealth, other things na walang tumitingin sa kanila. Naiisa na lamang, one-stop shop. Na yun din ang dapat tumitingin dun sa who gets to leave. Sino yung magde-determine o magsasuggest ng policy about leaving. Sino yun. There were times, remember before, may mga proposals at nanggagaling ito sa DFA na merong qualifications para i-endorso yung mga OFW so that we don't send high school graduates there in order to be para molestahin at abusuhin lang. Dapat ready sila or meron silang capability na maintindihan yung mga nangyayari and meron silang kaalaman pag dumating sa abroad kung how they're going to diskarte sa sarili. Paano dumiskarte, yun yung term na yun. But of course, hindi napakinggan yun. May mga naglalabi nun, may mga naglalabi na kahit grade school lang ang natapos o hindi nakakatapos ng grade school to allow them to leave. Hindi tayo nagkaroon ng mga Yes. So, as a result of that failure dun sa pag-propose ng mga polisiya na ganon, lumala yung problema natin. Of course, hindi lang OFWs, OFWs as a general rule documented, walang problema, may kontrata. Karamihan sa kanila, yes. What about the illegals? So, nalalump together yung illegals together with the OFWs, hindi na-address yung problema. Because the illegals used to be OFWs. They start out as OFWs, most of them, lalo na sa Middle East, and then they end up illegal. Bakit? Kasi wala nga masikaso sa kanila. Kung napauwi na agad yan ng isang bansa natin, bilang tulong sa kanila, okay, wala yan sila dyan, hindi yan sila illegals, and they will not be hiding there. Si Senator Villanueva daw ang testa, not Gatchalian. Sino ba yung nagsasalita? Was it Senator Gatchalian? Gatchalian. Okay. Pero di ba tinanong kita ko, siya ba yung taga... Well, anyway. It's easy to make anyway, if he is not testa, ganun pa rin. Because I don't think we should oppose this. Ang dami na ng OFW sa labas. And to put up a Department of OFW is no longer about whether or not we should encourage people to go out, because that is now the decision of individuals. We are already aware enough. May internet and we can read all of these things and we can ask other people about all of these things to stop this department from being a reality just because it might
encourage Filipinos to go out instead of stay here is a really very weak and stupid argument. Okay? And I'm sure si Gatchalian also had so much fraction of his winning votes from the OFWs kasi he is one of the new ones, one of the young ones na pumasok na pinanalo ng mga OFW. Yung karamihan nitong mga batang senador hindi naman yan nanalo lang na dahil sa Pilipinas. Halimbawa, itong anak ng mayor ng Makati, si Nancy. Sa Makati lang, nobody knows this person. How did she win senator in this country? Sino to? Si Nancy Binay. Hindi namin kilala yan doon sa Davao. Why would we vote for this woman? Who voted for this woman? Which brings us to another issue, hybrid elections. Sayang wala si Attorney Glenn hanggang ngayon po, hindi pa natatapos. Well, naka-first reading pa lang ang bills for hybrid elections sa House. Sa Senado, may committee report na. So mag-plenaryo na sila. Kung schedule lang ng Senado susundan natin, magkakaroon tayo ng hybrid elections. Kung susundin natin. Ang problema, yung House. Hanggang ngayon, wala pa. So sa committee alone, wala pa. Walang committee report. In fact, hindi pa tapos yung mga hearings at parang dun sa mga statements, parang may inclination against the hybrid elections. Why would anybody not want hybrid elections? Merong nagsabi, come out with your names. Magtaas kayo ng kamay, magpakita kayo ng mukha. Kasi, para malaman ng taong bayan kung sinong hindi boboto sa eleksyon. Ito, sabi ng isang viewer natin, hindi kailangan Department of OFWs dahil may TOEA at OWA. Hindi, ang problema nga kasi is limitado sila. Tsaka, iba-iba silang, bakit mo hahatiin yung powers among 5 different agencies, 5 primary agencies, di pa kasama yung collateral agencies dyan. The reason na pro-Department of OFWs kami dito is grabe yung red tape kapag 5 ang ahensya na pinupuntahan mo. So, di ba? OFW ba yan nagsasabi na yan? Kasi baka hindi niya alam ang sitwasyon. Hindi ko sure. Ganito kasi yan mga kaibigan. We did not, our departments in this country, most of the department agencies in this country were not formed when the Constitution was formed at the very first time. These became important and needed and significant and therefore established. So nagsisimula talaga yan sa ganitong sitwasyon na hiwa-hiwala yung mga ahensya na nag-aasikaso sa kanila and then the government sees maybe we should fuse them all these things together under one department. This is really how it begins. Hindi yan na parang tipong naisipan na lang kaagad ng nagsusulat ng Constitution, let's put in there a Department of OFWs. Hindi naman yan na a priori o yung parang nahulaan ng Diyos may kapal na sasabihin lagyan ng there is now a need and there is clearly a need. Kung ikaw ay OFW, makikita mo na hiwa-hiwala, hindi nila alam anong gagawin pagdating nila sa Pilipinas, kung ilang araw silang i-quarantine. Why? Because there is no one single agency that does all of these things for them. For their exit in their... one-stop shop, diba? Kaya nga. Parang yung kaya nga meron tayong malasakit centers kasi basag din yung jurisdictions. Ng DSWD? Hindi. Ano ba yung malasakit center? DOH kasi yung malasakit center actually coordinates or provides a one-stop shop dahil pagka nagkasakit, halimbawa, anong kailangan mo? PhilHealth. Pupunta ka ng ng PCSO para humingi ka ng tulong sa gamot. Loan ka sa SSS. Meron pa. Yung mga ganon. So, umiikot yung either yung pamilya o yung may sakit. Nadanasan ko yan, nagkasakit yung anak ko. Wala kang milyon na yung ginagastos mo. Yes. Kulang pa rin. So, may mga willing, mga tinawagan na yung mga ahensya, bigyan nyo naman ng ganito. Pero pupuntahan mo each of those agencies, isa-isa. Dala mo yung mga dokumento mo, dala mo yung... At malalayo yung mga opisina niya. Malalayo siya. Hindi yan sama-sama. Paano kung taga-probinsya ka? O paano yan? Ay, so, yun nga. Naka 100 malasakit centers na, by the way. Yung yung meron akong maraming natatanggap na messages na napagod na ako sa kakabasa dahil napagod na rin ako sa kaka-refer. Kasi wala nga itong one-stop shop na tinatawag natin. So ngayon, malasakit center. Ang sinasabi nila, hindi, itong halimbawa,
itong mga OFW na umuwi muna dahil sa pandemic, kinain nila yung kanilang bakasyon. Pero pagdating nila dito, they spent the entire vacation in quarantine here in Metro Manila, and they only have 1 or 2 weeks to go to their houses in the province. At yan ay kakainin pa rin ng sariling quarantine doon pagdating niya sa kanyang LGU. Correct. So, isang araw na lang siya doon sa kanilang bahay o 30 minutes. Meron na nagme-message, isang follower ko diyan, awang-awa ako sa kanya pero wala akong magagawa because I cannot give a definite answer. Kung samantalang merong isang departamento na makakasagot nitong lahat ng to para makadesisyon ng ating OFW, hindi na lang ako babakasyon, dito na lang ako. Tambay na lang ako dito because I will just have 30 minutes with my family which I will spend by walking from the terminal to my house. Yun, tapos. Okay. Di ba? So, yun. Sa madaling sabi, in most instances, hindi tayo talaga mag-i-endorso ng bagong departamento. Hindi nga ako palo dun sa Department of Culture na pinagnanaknak. Walang kwenta kasi yun. Wala naman tao na lumalabas ng bansa at nahihirapan ng ganon-ganon. Maraming importante sa kultura pero gagawa ka ng department NCCA, para gumanda lang yung opisina mo o yung tumaas yung level ng opisina mo. Hindi lang yun. Ang daming powers na binigay sa NCCA. Tapos hindi ginagamit ng ahensya. At dahil hindi ginagamit ng ahensya, bakit kami makikinig sa inyo para endorsohin yung Department of Culture? Yung mismong mga powers na binigay sa inyo, hindi nyo ma-exercise. ayaw ninyong gamitin. So bakit pa kayo hihingi ng additional powers? Ang dami-daming kayang gawin ng NCCA. Diba? Kaya hindi nagawang department. But this is an important and very different issue, itong OFW. Correct. Because people are dying there. They are being punished with death penalties there. Correct. And we keep, in every single time, we beg the governments, please don't kill the Filipino. Puro ganyan. Wala tayong set policy on what to do from the very beginning pagka nagka-commit ng crime ito. Hindi maganda, hindi tama sa mga, hindi makatarungan na gawin natin yan sa ating OFW dahil unang-una, tumutulong sila sa ekonomiya natin. They are not the only one source of our improvement in economy. In fact, they are not the biggest, but they are doing that. And while they are doing that, they are in danger and we don't care about them. We care about them patsi-patsi. Hiwa-hiwalay. Pahihirapan sila nung gusto. Pauwiin dito, 30 minutes na sa bahay. Hindi ba dapat yun? Gatsal yan? Diba? Okay. On to another topic na pasensya na dun sa segue but I really need to report on this. So usapang anti-terrorism or terorismo. Masyado tayong nalululong na nakafocus tayong lahat dun sa communist terrorist groups. They are not the only terrorist group. Hindi lang po sila ang teroristang grupo. Parang ang tingin natin kasi napakalaki, napakalaganap nila, samantalang AFP na mismo po ang nagsasabi na dun sa mga combatants nila, 2,000 na lang sila. And yet, importante pa rin, meron pa rin, maraming pinagkakaabalahan pa rin ng ating AFP pagdating sa terorismo. Hindi lang NPA. Dahil meron tayong mga 15 others na dineklara ng ating Anti-Terrorism Council. Most of them are related to the Middle Eastern Islamic State. Ang pinaka-active, of course, yung BIFF, yung Abu Sayyaf, at saka ang Maute Group. So, itong mga to, Dawla Islamia, also known as the Maute Group, nahanapan ng kuta ng military doon sa Lanao del Sur at kasalukuyang nag-ooperate sila. Patay. Kinukuyog ng military. Ginamit na yung Black Hawk. Hindi ko alam kung Black Hawk, pero may air support sila. Binobomba sila ngayon eh. Mabuhay ang ating AFP. Sino ang nag-ooperate doon? Ang nag-ooperate, of course, Westcom. Army? Ang kawayan din naman ng Scout Rangers natin. Mabuhay kayo. Mabuhay kayo, sir. Of course, Ingat kayo dyan. Philippine Air Force dun sa air support. Kasalukuyan, ang ginawa daw kasi dito ay nung naspatan sila, syempre, air recon din yan at saka intel ng ating mga Scout Rangers. Tandaan po ninyo, yung mga Scout Rangers natin, recon yung mga yan. Ibig sabihin, sila yung kumukuha ng intel. Tapos, kadalasan, pag sila lang nandun, di sila na rin yung attack. Ganun kalupit yan sila.
the best of our best. Tapos, so In the army. sila, humukay ito pala ng mga foxholes tong mga to. So, nag-a-adapt na ang ating mga terrorist groups doon sa ating bagong, war Sa ating material. batas. Hindi, Ay, war sa ating, material natin. So, yung mga platform. alam na nila na may air support, so kung didig sila ng mga foxholes, tinatabunan na lang ng mga dahon-dahon, o yun ang niro-roof nila. Yung kaya kadalasan, nandun sila, kabundukan ng favorite nilang lugar, Para may canopy cover. Oo, may canopy cover, tsaka hindi madaling bahain. Yes. Kasi pailalim na sila, sa na sila, foxhole na sila. Matabunan sila, patay, libing agad. Oo. So ngayon, yung mga wala pong, of course, ito yung masaya po, walang casualties on the part of the AFP. Yay! Go Army! Tapos, hindi pa nila nabibilang kasi, hindi pa tapos yung barilan. So, mabuhay, Philippine, Army Philippine Army. Scout Rangers. Rangers. Oh, At buhay saka kayo, ang sir. ating Philippine Air Force, of course, Westcom o Westmincom? Double check ko lang. Mukhang Westmincom yan. Westmincom. West Mindanao Maraming yan. salamat ang kanilang nawawala yung aking kodigo. Ang kanilang commander, Western Mindanao Command is Lieutenant General Corleto Vinluan Jr. Mabuhay po Sir, kayo. mabuhay kayo. Ingat kayo dyan. Oo. So, hanggang ngayon, nagbabakbakan. Nakita niyo yung sample, sir, para meron tayong ma-post na, na parang meme, para naman sa kapakanan ng mga NPA. So, Pakita natin na, ganito ang mangyayari sa inyo. Ang nag-ooperate dito, Joint Task Force Sampelan, Zamboanga Peninsula and Lanao Provinces. So kung nagtatakbuhan ngayon ng mga kalaban, pero given yung mga more sophisticated na air support natin, sure na sure tayo hindi lahat yan makakatakas. Yung Lanao, Del Sur ba yan? Yung site? Yung Lanao is the same province where Marawi is, Marawi City. That is in that same province, Lanao. This is Dawla Islamia, ang terrorist group na ito, also known as the Maute Group. Okay? So, remember po na hindi po tumitigil ang ating AFP sa pagpupuksa ng mga terorista dito sa Pilipinas. And let us not lose focus. Ang kalaban, terorista po. Hindi lang po NPA, hindi lang po CPP. There are 15 other declared groups by the Anti-Terrorism Council dahil kinilala natin yung declarations ng US, ng Australia at ng United Nations Security Council. Yan. Kasi tuta kayo ng mga nagpapaniwala kayo sa kanila. Dami kayong kalaban. So, don't forget, kailangan suportahan natin ang AFP, not just with the CTGs but with all terrorist groups. Bigyan din naman natin ng pansin yung ating military pagdating sa sa pagpupuksa ng other equally dangerous terrorist groups. Mabuhay po kayo, and especially mabuhay Lieutenant General Vinluan. Vinluan, yes sir. Mabuhay kayo, sir. And in the South, don't forget, nag-birthday. Happy birthday, Colonel Nani Songano. Siya yung sa, Brigade Commander ng Marines ngayon yata. Sa South, sa Sulu siya ngayon sa Sulu. Sa Sulu, nasa West Mindanao din yan siya, yung Sulu. Yes. Okay, captured lair, sabi ni General Vinluan, 20 foxholes and 8 makeshift huts that can accommodate 70 people. So yun yung kalaban. So they are As of right now, hanggang ngayon, pinupuksa pa rin. Active sila ngayon dahil mag-e-election na naman. Correct. Kailangan naman ng mga barel, kailangan naman ng ganito-ganyan, mga kidnapin muna natin to mga to para may pera tayo sa eleksyon. Sabi ni Ma'am Jennifer, bagong pangalan ba yan ng Maute? Hindi po, yan yung lumang pangalan ng Maute Group. Under the declaration, Dawla. they're the Islamic State East Asia. Ang declaration ng United Nations Security Council sa kanila. Ganyan mangyayari. Dawla Islamia. You yung have old name nila. You have a Muslim secessionist groups na ang dami-dami, iba-iba ng gusto yan. Sino-sino sa kanila ang magtatagumpay sa pamamatay ng tao dyan, sila ang magkakaroon ng Islamic State dyan. Tapos gusto mo mag-federalism at this time. Ayos, the Islamic States ka na kaagad, isali mo na lang yan doon sa proposal mo, Orion Perez. Yung isang kailangan i-address na doon sa proposal for federalism. Kaya nga po, sa ngayon,
wala pa pong proposal sa Kongreso on charter change with regard to federalism. Isipin mo, nagka-federal ka, tapos biglang kang magsesesyon ng mga yan. 15 yan sila? Oo. 15 Islamic State, 15 Islamic Federal States. Ang ganda. At talino. Sige, larga. Ingat-ingatan rin lang natin that the focus is not unduly diverted against the other terrorist groups. Kasi kailangan natin Sabay-sabay. suportahan ng ating AFP with regard to all matters na ganyan. Insurgencies and terrorism. Lahat yan pinagkakaabalahan nila ng pansin. So, at saka tumataya din sila ng buhay nila for all of these concerns. So, mabuhay ating Philippine Air Force and Philippine Army Scout Rangers. Mabuhay kayo. Maraming salamat para sa inyong serbisyo. Maraming salamat dun sa ating AFP. Okay. Meanwhile, binabati namin yung mga nakatambay dito sa ating YouTube. Hi kay Leo, Juliet Ferdinand Tabihe, Iroal Person, Bernalisa Artiliano. Huwag na yung apelido, pangalan lang. Sige. Okmay. Okmay. Brother Jerome, John, Edmond, and so on. Sa ating Facebook. Kaway. Teka, hindi ko makita. Si Ma'am Janet, Ma'am Alice Bersosa, Florencia, Rhea, Ma'am Annie, of course, Ma'am Janet, Maya, Lynn, Emily, and Arlene. Magandang tanghali sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsubaybay sa tambayan nitong araw na ito. Don't forget to like and follow Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan sa Facebook po. Madali po kaming hanapin. We're also on YouTube, Luminous by TCA and AGP. Don't forget to subscribe naman sa aming YouTube. Masaya ang discussion. Mag-follow din tayo sa DWIC. Don't forget. 8:82 AM Sa Facebook at saka sa ating YouTube. Don't forget to subscribe. We will see you tomorrow. May tambayan tayo bukas. We'll also see you on Karambola. Ang tambayan ng susunod na programa Pilipinas ngayon na kasama si Sir Yusek Robert Rivera at si Ma'am Lady Eliza. Ako po si Trixie Cruz Angeles. We'll see you tomorrow. Tambayan sa DWIZ.